Humarap sa public interview ng Judicial and Bar Council ang mga aplikante sa pagkamaistrado ng Korte Suprema. Bahagi ito ng proseso ng pagsala sa mga posibleng pumalit kina Associate Justice Jose Perez at Arturo Brion na magre-retiro ngayong Disyembre. Sa pagtatanong ng JBC panel, sang-ayon ang karamihan sa mga aplikante sa desisyon ng Korte Suprema na payagan ang paglilibing sa mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasama dito sina PAO Chief Attorney Persida Acosta at Sandigan Bayan Justice Samuel Martires, habang sinabi ni Attorney Rita Linda Jimeno na dapat igalang ang desisyon ng Supreme Court. Sa issue ng extrajudicial killings, sinabi ni CA Justice Japar Di Maampao na wala itong lugar sa ating lipunan, habang naniniwala si Davao City RTC Judge Rowena Apaw Adlawan na hindi maituturing na kaso ng AJK ang mga napapatay sa operasyon ng pulis laban sa ilegal na droga. Sinagot naman ni Acosta ang issue ng pagiging malapit niya sa Pangulo at ang napapabalitang isa siya sa kinukonsidera sa pwesto. Di ba sabi ko kahit ka-religyo ko, dinismiss ko from service, sinuspindi ko dahil hindi ka dapat pumanig pag masama siya. Pairali mo ang batas, rule of law. Sa kabuuan, may 17 aplikante sa dalawang mababakanting posisyon sa Korte Suprema. Para sa grupong nagbabantay sa mga appointment sa Korte Suprema, dapat makisali ang publiko sa proseso, lalo na't ang JBC ang may kontrol kung sino sa mga aplikante ang isasama sa listahang ibibigay sa Pangulo. Meron ba kayong alam na maganda tungkol sa mga aplikante? Meron ba kayong alam na masama tungkol sa mga aplikante? Ipaabot natin sa Judicial and Bar Council para makatulong doon sa pagsala ng mga kwalipikadong aplikante. Pagkatapos ng public interviews, pagbobotohan ng JBC ang shortlist ng mga kandidato kung saan naman pipiliin ni Pangulong Duterte ang dalawang bagong maestrado ng Korte Suprema. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.